Mia Mortels presents A Night with a Billionaire, written by Aya. Hindi siya yan. Kahawig lang. Pagkamat nakangiti, garalgal ang boses ni Amelia. Sabay kunot ng noo kunwari. San mo nakuha yan, Erica? Marahas ang buntong hininga ng kaibigan. Umiwas ng tingin si Amelia sa masamang titig nito. Erica naman. Malambing niyang sabi sa kaibigan. 3 months na lang ikakasal na kami. Why would he do that? Hindi niya gagawin yan sa akin. That's not him. Kilala ko ang physique ni Rico. Hindi. That's not him. At labas sa kabilang tenga niya ang litanya ni Erica. Talaga, Amelia? Yan oh, malinaw na malinaw. Hindi ka naman bulag. Diyos ko, Amelia. Nag-out of town si Rico, kasama yang malandi niyang kabit. Kulang na lang ipagduldulan sa kanya ni Erica ang stolen shot sa cellphone. Dinuro-duro nito ang larawan kung saan nakahilig si Rico sa isang babae. Kahit pa malayo sa anggulo ng kamera, hagip ang mukha ng lalaki. Umiling si Amelia. Where did you get that? Importante pa ba kung saan ko nakuha to? Bakit ba ayaw mong maniwala? Hanggang kailan ka magpapakabobo sa lalaking yan? You've wasted what? 5 years! 5 taon ka nang niloloko. Ano, Amelia? Hindi mo maamin? Imposibleng hindi mo naramdaman. Nakutuban o nahuli man lang na may iba si Rico. Mahal ako ni Rico. He's been with me all this time. Nung nagkasakit si Mama. Nung nawala si Papa. Siya na lang ang meron ako, Erica. Mahal niya ako. Ikakasal kami. Magsasama kaming dalawa. That's the point. Paano kung utang na loob na lang ang nararamdaman mo sa kanya? At awa lang ang nararamdaman niya sa'yo? Usap-usapan ka lagi sa barkada, Amelia. Hindi lang ako nakakitang may ibang babae si Rico. Pati sila. And I hate it that you look pathetic. Ginagawa ka ng tanga? Okay lang sa'yo? Sige nga, sabihin mo sa akin. Tumingin ka sa akin, Amelia. Sabihin mo, ramdam mong may iba siya, di ba? Unti-unting kumislap ang luha sa mga mata ni Amelia. Maya-maya pa ay sumubsob na siya sa yakap ng kaibigan. Dahil alam niya sa sarili na may kinakatagpong iba ang lalaking pakakasalan niya sana. Ayokong mawala siya, Erica. Hindi ko kaya. Siya lang ang lalaking minahal ko. Hindi ko maisip na kaya ko pang magmahal ng iba. Break up with him. Let him go. Hindi na uso ang tanga ngayon. Panghihinayangan mo ang relasyon yung pulos kasinungalingan? Iwan mo na hanggat hindi pa kayo natatali sa isa't isa. Agad na binisita ni Amelia ang nobyo pagka-uwi nito galing sa bakasyon. Katunayan, nalaman niya na lang na nakauwi ang lalaki dahil sa post nitong larawan sa airport. Wala itong tawag o text man lang sa kanya. At hindi nagtungo si Amelia ron para makipaghiwalay, kundi para amuin ng nobyo na huwag siyang iwan. Ilang minuto siyang nag-doorbell. Alam niya ang dapat gawin, pero traidor ang puso niya sa pagtibok para sa lalaki. Rico, babe! Masayang bulalas ni Amelia nang bumukas ang gate. Akmang yayakapin niya ang lalaki, ngunit umatras ito. May problema ba? Hindi umimik si Rico, ngunit maya-maya ay natagpuan din ito ang tinig. Amelia, sorry. Nanlamig siya. Napawi ang pilit ng ngiti sa mga labi. Pakiramdam niya ay hindi niya magugustuhan ang mga susunod pang sasabihin ni Rico. Amelia, let's end this. Let's end us. Please. Mangiyak-ngiyak si Amelia. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Rico, ngunit iniwasan lang ulit siya nito. Rico, we're getting married. I sent out the invitations already. Rico, don't do this to me. Pag-usapan natin to. Huwag mo kong iwan. Ayoko na, Amelia. Napaigtad si Amelia sa sigaw ng lalaki. I fell in love with someone else.
pag-amin ni Rico. Parang binuhusan ng tubig si Amelia at sandaling huminto ang mundo niya sa sunod nitong sinabi. Nabuntis ko siya. Babayaran ko ang lahat ng nagastos mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Tuluyang bumuhos ang luha ni Amelia. Halos sabunutan niya ang sarili dahil sa frustration. Humakbang siya palayo. Bakit ginawa mo sa akin to, Rico? Minahal kita. Buong buhay ko, minahal kita. Anong ginawa kong masama para gawin mo to sa akin? Ha? I'm sorry, Amelia. Hindi niya pinatapos ang paghingi nito ng tawad. Ano bang akala ng lalaki? Na kaya siyang hilumin ng mga sorry nito? Tinalikuran niya si Rico at naglakad na palayo. Walang ibang matawagan si Amelia kundi ang kaibigan niya. At nang idetalya niya ang nangyari, ay si Erica mismo ang sumundo sa kanya paalis sa subdivision kung saan nakatira si Rico. Patay mali siya si Amelia sa pagmumura ni Erica, habang kung ano-anong masasamang salita ang sinasabi tungkol kay Rico at sa babae nito. Mas galit pa yata ito kaysa sa kanya. Pero para kay Amelia, naubos na ng pag-iyak ang kanyang enerhiya at pagod na siyang magalit sa kahit sino. Gusto mo bang ipakulam ko sila? Seryosong tanong pa ni Erica habang nagmamaneho. Nasabi ko bang buntis yung babae niya? Paos na bulong ni Amelia. Hindi niya magawang tawanan ang sinabi ng kaibigan. Napansin ni Amelia ang pagpihit ng kaibigan sa manibela. Sa halip na lumiko sila patungo sa bahay niya, ay diretso nitong tinahak ang highway. Saan tayo pupunta? Tanong niya rito. Where do broken hearts go? Ani Erica. Di sa bar, naglalasing, naghahanap ng iba. Erica, sa itsura kong to, mukha akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nakasuot pa ako ng sundress. Angal niya. Hindi naman bawal ang outfit mo ron. Giit ni Erica. Come on, magpapahinga na lang ako sa bahay. Magpapahinga o magmumukbok? Hindi, diretso tayo sa bar. Celebrate your freedom. Tumingin na lang siya kay Erica at mukhang wala naman itong planong pakinggan siya. Sa bagay, lahat ng sinabi nito ay tama. Sa 5 taon ng relasyon nila ni Rico, ilang beses na niyang nahuli ang tagong messages ng dating nobyo sa iba't ibang babae. Hindi niya lang maiwan-iwan ng lalaki. Ewan niya ba? Natatakot siguro siyang mag-isa. Utang na loob man o pag-ibig, ang sigurado lang ni Amelia ay durog na durog siya sa ginawa nito. Huminto ang sasakyan sa parking lot ng isang bar. Thank you, because you're always with me. Biglang sambit ni Amelia, dahilan para matigilan si Erica. Marahan itong ngumiti sa kanya at tumango. Now, do me a favor. Get inside at kalimutan mo ang ungas na yon. Ipagpabukas mo ang mga problema. Mag-e-enjoy lang tayo ngayon, okay? Okay. Aniya sa kapilit ng ngumiti. Bumaba silang pareho sa sasakyan. Tila nanibago si Amelia sa aura ng bar. Ayaw rin ni Rico na payagan siyang lumabas-labas at noon na lang siya nakapasok muli sa ganoong lugar. Marami ang nagsasabi kay Amelia na maganda siya. Mistisa kasi siya, pitit at matangkad. Hindi na rin bago sa kanya na nakakaagaw agad siya ng pansin. Ganoon pa man ay hindi niya pinansin ang mga matang nakatingin sa kanya. Nilunod niya ang sarili sa ingay, ilaw at sayawan ng mga naroon. Ngunit wala pang ilang minuto nang pagtungga ng alak ay paiyak na naman siya. Bumabalik sa isip niya ang mga tanong na, kung maganda pala siya, bakit naghanap si Rico ng iba? Rock the dance floor, girl! Sigaw ni Erica. Nagpatianod si Amelia sa hila nito. Pinilit niya ang sarili na kahit isang gabi lang, makalimutan niya muna ang problemang naghihintay sa kanya. Paniguradong magtataka ang mga tao sa napurnada niyang kasal. Mas naging wild ang musika kasabay ng mga nagsasayawan sa dance floor. Pumikit si Amelia. Nakangiti at binaliwala ang pagbangga niya sa kung sino-sino roon. Ngunit agad siyang nagmulat nang maramdamang may taong sumasayaw sa kanyang likuran. Masyadong malapit ito sa kanya na hindi niya magawang baliwalain ang presensya nito.
Wala na kayo ni Rico. Single ka? Dahil niloko ka niya. Paalala niya sa sarili. Malakas na ang tama ng alak sa kanyang katawan. Tila limot niya na rin kung nasan si Erica. Sumabay si Amelia sa pagsayaw ng kung sino sa kanyang likuran. Naipikit niya ang mga mata nang madama ang init ng hininga nito sa kanyang tenga nang bumulong ito. Wanna go somewhere else? Paritono ang boses ng lalaki. Malalim at mainit sa pandinig ni Amelia. May kung anong nakakaakit sa tinig nito. Kusa siyang sumama na tila na hipnotismo siya. Iyon ang huli niyang natatandaan sa gabing yon. Dahil nang magising siya, ay napagtanto niyang wala siya sa sariling kwarto. Gumapang ang lamig sa kanyang katawan nang makita ang katabi niya. Isang lalaki, hubad ang likuran at natatakpan ng kumot ang baywang. Ganoon na lang ang pagbugso ng tibok ng dibdib ni Amelia. Tahimik siyang umalis sa kama at pinagpupulot ang damit sa sahig. I gave my virginity away? Pulong niya sa sarili. Inihilamos niya ang palad sa muka. Sumakay siya sa elevator at kahit walang nakatingin sa kanya, pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng mga tao sa paligid. Nakayuko siyang lumabas sa hotel. Kinapkap niya ang bulsa ng suot na dress at nakahinga siya ng maluwag matapos makapa ang cellphone ron. Hindi mapakali si Amelia. Baka magising ang lalaking iniwan niya sa kwarto at maabutan siya sa labas. Dali-dali siyang sumakay nang huminto ang nabook niyang taxi. My God! Nasaan si Erica? What the hell did I just do? Paulit-ulit niyang tanong sa isip. Tumunog ang kanyang cellphone. Halos masapo ni Amelia ang muka nang makita ang caller ID. Sinagot niya ang tawag. Good morning. Pormal niyang bate. Hello, Miss Amelia Dizan? This is Kyla from ABX Publishing. Nagustuhan ng senior editor ang gawa mo. Can you come to the office today for the interview? Oh yes, thank you. Parang may kung anong humahabol sa kanya sa pagmamadali. Matapos maihatid ng taxi sa kanyang bahay, ay naligo lang siya at nagbihes. Ni hindi niya matingnan ang sariling katawan sa salamin dahil sa mga bakas ng halik sa balat niya. Noon lang nag-sink in sa kanya ang pisikal na ebidensya ng nangyari kagabi. Itinago niya ang balat sa puting long sleeve at itim na slacks na tinernohan niya ng black wide shoes. Papasok na siya sa sariling kotse nang si Erica naman ang tumawag sa kanya. Oh my gosh! Unang bungad nito. I'm sorry, lasing na ako kagabi. And there's this hot guy, and the rest is history. Nalimutan kita. I'm sorry. Hey, okay lang ako. Nakauwi ako. Tumikim si Amelia. Erica, I'll call you later. I have to go. Huminga ng malalim si Amelia. Seryoso? Galing ka pa lang sa breakup, tapos you gave yourself to a stranger? Kastigo niya sa sarili habang nagmamaneho patungo sa kumpanya kung saan siya nag-apply. Kung may isang bagay na ipinagpapasalamat siya sa lahat ng nangyari, ayun na yan napansin siya na pinakahinahangaan yung publishing company. Ganun ba yon? Kapag malas sa love life ay swerte sa career? Hindi ba talagang pwedeng swerte sa parehong aspetong yon? Miss Amelia Dizan? This way po. Anang stop na sumalubong sa kanya. Dinala siya nito sa isang conference room. Bumati si Amelia sa lahat ng naroon. You have an excellent writing style. Your background and experience is impressive. Ang versatile mo, Miss Dizan. How about be regular here? A regular contributor? Manghang saad ni Amelia. Agad na tinanggap ni Amelia ang trabaho at kalaunan ay napromote pa siya. Subsub siya sa pagsulat at pagre-review ng mga artikulo nang hindi niya namamalayang ilang buwan na ang mabilis na lumipas. Kahit papaano ay nakakausad na siya sa buhay. Nang nabalitaan niyang ikinasal na si Rico, ay hindi na siya gaanong nasaktan. May steady boyfriend na rin si Erica. Kadalasan ay third wheel siya ng mga ito, at sa kabila ng pagkantsaw sa kanya ng mga ito na maghanap na rin siya ng nobyo, ay todo tanggi siya. Hindi pa siya handa. Buwan-buwan, iba-ibang issue ng magazine ang inalalabas ng publishing company, at kasalukuyan siyang nasa meeting para sa tema sa buwang iyon.
May nagsuggest ng lifestyle, health, beauty, at kung ano-ano pa, ngunit hindi sila magkasundo-sundo. Nag-cover tayo ng sexiest woman last year. How about sexiest man this year? Suhestyon ng kapwa niya writer na si Belle. Ngumisi si Amelia. Well, sexiest and richest. Dagdag niya, you know, wealthy bachelors in the country. Sang-ayon silang lahat sa napiling theme ng monthly magazine issue nila. Isinagawa nilang ibang kailangan gaya ng pag-research, paghanda ng interview questionnaires, at ang paghati sa mga mag-i-interview sa 10 napili nilang i-feature. 2 rito ang may i-interview ni Amelia. Sina Lucian Torero at Damian Salazar, ang sikat na bilyonaryong magpinsan sa bansa. Naihanda na niya ang mga tanong at nag-research na rin siya tungkol sa negosyo ng dalawa. At nang makatanggap ng confirmation email mula sa sekretarya ng mga ito, ay personal siyang nagtungo sa opisina ng mga ito. Sa kumpanya ni Lucian Torero ang kanyang unang appointment. Good morning. I am Amelia Dizon from ABX Publishing. I made an appointment for the interview to Mr. Torero. Yes, ma'am. This way, please. Ikiniya siya ng sekretarya papasok sa opisina. Gulat na napahinto si Amelia sa pinto nang hindi lang si Lucian Torero ang naroon, kundi pati na rin ang pinsan nitong si Damian Salazar. Nakangiti sa kanya si Lucian habang mariing nakatitig sa kanya si Damian. Hello, Mr. Torero. I'm Amelia Dizon from ABX Publishing. Nakipagkamay si Amelia kay Lucian na nooy nakatayo malapit sa desk nito. Mr. Salazar? Sunod na naglahad ng palad si Amelia kay Damian na nakaupo sa swivel chair. May kung anong kuryente ang gumapang sa katawan ni Amelia nang saglit na magdapo ang kanilang mga palad. Tila nalito siya kung anong approach ang gagawin niya. Hindi niya maipagkakaila na higit na malakas ang dating ng mga ito sa personal. Don't mind him. My cousin just couldn't wait. He loves interviews so much. Bruskong humalakhak si Lucian. Please, have a seat. Thank you, ani Amelia. Naupo siya sa katapat na sofa. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang naging tensyonado. Ilang personalidad na rin naman na nakadaupang palad niya, pero may kung anong intimidating sa loob ng opisinang iyon. This is for our magazine issue of the month. We are featuring the top 10 wealthiest bachelors in the country. Shall we start? Tanong niya kay Lucian nang makabawi. Ngumiti si Lucian na agad naman ding sinuklian ni Amelia ng ngiti. Ngumiti rin siya kay Damian na nooy hindi maalis ang tingin sa kanya. Buong session ng interview niya kay Lucian, nanonood ang pinsan nitong si Damian. Thank you for your time, Mr. Torero. Tumayo si Amelia bilang paggalang. Nagpaalam din agad si Lucian dahil may tao raw na naghihintay rito sa conference room. Nang ibabaw ang katahimikan sa opisina, nang silang dalawa na lang ni Damian ang matira. Umahon mula sa swivel chair si Damian. Guwapo at mistiso rin naman si Lucian, ngunit iba ang dating ni Damian sa kanya. Karismatiko ito at malakas ang appeal. Since narito na kayo, Mr. Salazar, dito ko na rin gagawin ang interview ko sa'yo, kung okay lang. In that way, we can save more time. Suhestyon niya sa lalaki. Sumang-ayon naman ang lalaki. Hindi alam ni Amelia kung bakit hindi siya mapakali sa buong durasyon ng interview. Nakahinga lang siya na maluwag nang matapos na iyon. Salamat sa oras mo, Mr. Salazar. Ang token ng publishing company para sa pagpapaunlak mo sa amin ng interview ay ipadadala sa lalong madaling panahon. Isang token lang kasi ang nadala ko dahil hindi ko alam na narito ka. You don't know me, do you? Imbes ay tanong ni Damian. Of course, I know you, sir. The multi-billionaire owner of... You don't remember? Putol ng lalaki sa sasabihin niya. Kabadong ngumiti si Amelia. I'm sorry. Can you please enlighten me? Sure. That night at the bar, we were dancing. Our feelings are extreme. And oh, history. Kumalabog ang dibdib ni Amelia nang biglang rumagasa ang mga ala-alang nasa ilalim na ng kanyang isip. Nanumbalik ang nalimutan niyang detalye sa gabing yon. Naging malinaw sa memorya niya ang eksena mula sa bar
sa kotse at sa hotel. Uminit ang pisngi niya. Nagsitayuan ang balahibo sa kanyang braso. Kulang ang salitang tigalgal para ipaliwanag ang emosyon niya sa mga sandaling iyon. Hindi nakatulong para kumalma ang pagkabog ng dibdib niya nang pilyong kumisi si Damian. Madali ka palang makalimot, Amelia. Bakit kaya? Was I not that good? Nakahulog ang tanong ni Damian. Sumagot ka, Amelia. Don't make this more awkward. Bulong ni Amelia sa sarili. Sinubukan niyang tingnan ng tuwid si Damian. Pinilit niyang umiti rito para magmukhang profesional dahil trabaho ang ipinunta niya at wala ng iba. Marahan siyang tumayo. We're adults. Matagal na rin yun, Mr. Salazar. I don't think na walang ibang babaeng dumaan sa buhay mo. Thank you for this interview. Inilahad ni Amelia ang palad sa harap ng lalaki. Sa halip na makipagkamay ay tinitigan lang ni Damian ang palad niyang nakalahad. Matutunaw na sa hiya si Amelia, kaya binaba niya ang kanyang kamay. I'm too busy for an interview, Amelia. Tingin mo ba talaga itatanggapin ko to kung hindi ikaw ang nag-request? How much are you making a month? I can give you a better job with a better pay. Work for me. Umabot na yata ang tibok ng puso niya sa kanyang lalamunan. Anong ibig sabihin ni Damian sa pahayag niyon? I appreciate the offer. Thank you. But I love my job more than anything else. Excuse me. Magalang natanggi ni Amelia. Lumabas siya mula sa opisina. Nakasalubong niya pa si Lucian at nagpasalamat din siya rito. Kahit nakauwi na sa kanyang bahay, ay tila sasabog pa rin ang puso niya sa magkahalong gulat at kaba. So that night, I gave myself to that billionaire? What the hell? Hindi makapaniwalang bulong ni Amelia. Matapos ang encounter na iyon ay inabala ni Amelia ang sarili. Kung hindi bahay ay trabaho lang siya. Kung minsan ay nagbabanding din sila ni Erica, tulad na lang ng araw na yon. Kahit anong pagpapanggap ni Amelia, ay huli ni Erica ang kakaiba niyang kilos. Nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa ABX Publishing. May gusto ka bang sabihin sa akin? Pagbubukas ni Erica sa usapan. Humigop si Amelia ng kape. Kunwari ay kumunot ang noo, saka nag-iwas ng tingin. Wala naman. Ako pa talaga ang nakuha mong lokohin, Amelia. Either malungkot ka, nasasaktan, masaya o may itinatago. Kita ko. Kita ng magaganda kong mga mata. Spell it. Pamimilit ni Erica. Natawa si Amelia sa sinabi nito. Umiling lang siya. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin sa kaibigan, lalo't wala namang dapat ika-proud sa ginawa niya. Huwag mong sabihin tungkol to kay Rico. Pinakilala niya formally sa barkada ang family niya. I know. We're still following each other on social media. Wala na sa akin yun ngayon. And yung baby nila? He's so cute. Nung una affected ako. Pero tuwing tinitingnan ko ang baby nila, I just feel happy for them. Huminga ng malalim si Amelia. Walang sinabi si Erica, kaya tiningnan niya ito. Ang bait mo? Hindi ako makarelate? Kung ako ang lolokohin ni Jimmy, ipapakulam ko sila ng third party niya. I'm so proud of you. Siguradong proud sina tita at tito while watching you from up above. Well, may nagsabi sa akin na hindi na uso ang tanga sa relasyon ngayon. Usal ni Amelia. Nagtawanan silang dalawa. Seriously, Erica, I can't do this without you by my side. Ang layo na ng usapan natin. May hindi ka sinasabi sa akin, di ba? Pagbabalik ni Erica sa kaninang usapan. Umirap si Amelia. Naagaw ang atensyon niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Sumenya siya kay Erica para sagutin yon. Hindi pa man nakapagsasalita, ay halos mapapikit na si Amelia nang tumili ang katrabaho sa kabilang linya. Natulala siya hanggang sa matapos ang tawag. What was that? Curious na untag ni Erica. Damian Salazar, invested in our company. Damian Salazar? The multi-billionaire owner of Salazar Group of Companies? Nanlalaki ang mga matang bulalas ni Erica.
Wait, what? I mean, really? No offense, but why would he invest sa ABX Publishing? Ano pang sabi? Tumikim si Amelia. And he wanted to see me now. May hindi ka sinasabi sa akin, Amelia. Paano sasabihin ni Amelia sa kaibigan na noong gabing nawala siya sa bar ay kasama niya si Damian? Napaisip si Amelia kung may kinalaman sa kanyang biglang pag-invest nito ng malaking pera sa ABX Publishing. Sinaway niya ang sarili sa idea. Ayaw niyang maging assuming, ngunit bakit naman siya aalokin ng trabaho ni Damian? Kaya ba nag-invest sa kanila ang bilyonaryong yun? Ay dahil tumanggi siyang magtrabaho para rito? Nalito si Amelia sa pagkonekta ng mga pangyayari. Isa pa, gusto siyang makita ni Damian. Anong kailangan niya sa akin? Kausap ni Amelia ang sarili. Hinayaan siya ni Erica na umalis sa pangakong magkikita sila ulit para makapagkwentuhan. At dahil malapit lang ang coffee shop sa ABX Publishing, ilang minuto lang ay nakarating na siya. May mga unfamiliar na sasakyan sa labas ng gusali. Napagtanto ni Amelia ang presensya ng isang mayamang tao gaya ni Damian. Dahil sa 2 bodyguard na nasa paligid. Imposibleng 2 lang yun. Siguradong may security personnel pa itong nakabantay lang mula sa malayo. Eksaktong sasakay si Amelia sa elevator, ngunit umatras siya nang bumukas iyon. Naroon si Damian, nang hahamon ng tingin. I heard you wanted to see me, Mr. Salazar. Bati ni Amelia rito. Mabibingi ang sino mang makaririnig sa tibok ng puso niya. Humakbang palabas si Damian. Suot agad ng lalaki ang mapaglarong ngisi sa labi. Well, you declined my offer. You don't want to leave your job. Then fine, ako ang pupunta sa trabaho mo. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Klinaro niya ang lalamunan. I'll cut the formalities. Bakit ginagawa mo to? Bakit, Amelia? Sa tingin mo, bakit ko ginagawa to? Pinaglapit ni Damian ang distansya nilang dalawa. Umatras ng isang hakbang si Amelia. Mataas ang kanyang takong, kaya kahit papaano ay lumibel ang tangkad niya sa balikat ng lalaki. Gayunman, hirap siyang tingnan ito. Sadyang iginagala niya ang paningin, lalo na at pakiramdam niya ay matutunaw siya sa titig ng lalaki. Kumunot ang kanyang noo. Don't tell me ginagawa mo to because... Hindi maituloy ni Amelia ang sasabihin. Humugod siya ng malalim na hininga. I want to know you better. Prangkang pag-amin ni Damian. At bakit gusto mo akong makilala? Ani Amelia sa kanyang isip. Now expect to see me around here. And your cover for the month's magazine issue is the top 10 wealthiest and sexiest bachelors in the country. Bakit sila siya ng top 1? Tiningnan siya ng masama ng lalaki, saka siya nilagpasan. Tanging paghabol lang ng tingin dito ang nagawa ni Amelia. Ilang beses ba siyang balak gulatin ng ganun ng lalaki? Hindi ito matanggal sa isip niya hanggang sa makauwi na siya ng bahay. Napagdesisyonan niyang tawagan si Erica para maibsan ang halo-halong nararamdaman. Ilang minuto lang ay nagdo-doorbell na agad ang kaibigan niya sa gate. Yes, anong chismis, Amelia? Love life na ba? Bilyonaryo pa, ha? Blessing in disguise palang panuloko ni Rico sa'yo. Umalingaw-ngaw sa sala ang tili ng kaibigan. Erica, kasal na yung tao. Tigilan mo na. At love life, hindi pa ako ready. Damian Salazar, Amelia. Bilyonaryong karismatikong hinugot yata galing sa libro. Tapos sasabihin mong hindi ka pa ready? Come on, tell me, ano pang nangyari? He wants to know me better. Lalo nang lumakas ang tili ni Erica. Kinurot-kurot pa siya nito sabay padyak. Tinabig ni Amelia ang kamay nito. Ouch! Kumalma ka nga. And stop that. Gabi na. Baka mabulahaw ang kapitbahay. Better? You mean hindi yun ang una niyong pagkikita? Did you meet him before? While or after Rico? Sa tanong na yun, ilang segundong hindi nakapagsalita si Amelia. Bumuelo muna siya bago magkumpisal sa kaibigan
at baka ma-hysterical itong lalo. Remember that night? You know, after the breakup? Dancing and all, tapos nawala ako? Oh my gosh! Pinaypayan ni Erica ang sarili. You're with him? Hindi ko alam na si Damian pala ang kasama ko. I was drunk. Pareho kaming laseng. At wala akong pakialam kung sino ang kasama ko nung gabing yun. I mean, devastated nga ako, di ba? I needed a distraction that time. Mahina ang boses ni Amelia na magsalita. Parang may sekretong hindi dapat sabihin. Pero mabigat. Pero hindi niya na kayang itago. We had, you know, the thing. Halos mabasag ang tenga ni Amelia nang tumili ulit si Erica. Sunod-sunod ang mga hirit na tanong ng kaibigan sa kanya. Kung ano-anong ideya ang nai-imagine ito. Tinatawanan na lang niya ito. Doon na rin nag-slip over ang babae. Pagdating sa workplace kinabukasan, ay kalat din ang balitang siya ang dahilan sa nangyari kahapon, kaya hindi rin nakaligtas si Amelia sa tanong ng mga katrabaho. Ngunit maging ang mga ito ay tinawanan niya lang din. Malakas ang paniniwala niyang lilipas din lahat at mailalagay lang sa limot. Si Damian Salazar, bilyonaryong biniyayaan ng gwapong mukha na nakasama niya sa isang gabi, ay magkakagusto sa kanya? Imposible para kay Amelia. Siguradong pampalipas oras lang ako ng bilyonaryong yun. Pangungumbinsi niya sa sarili. Pero sadyang tinatraidor siya ng kanyang puso. Paanong hindi titibok ang puso niya kay Damian kung dumadalaw ito para dalhan siya ng pagkain at bouquet ng rosas? Hindi rin nakatulong ang araw-araw na panunukso ng mga katrabaho. Nang hindi makatiis si Amelia ay kinumpronta niya si Damian nang bumisita ulit ito. Sinadya niyang abangan ng lalaki sa parking lot at gaya nitong nakaraan, may bitbit na naman itong bulaklak at pagkain. Ano ba talaga ang gusto mo? Do you want me in your bed again? Maski si Amelia ay kinalabutan sa sariling salita. Umigting ang panga ni Damian. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Going through this length just to have you in my bed? Bumakas ang tila pagkakainsulto sa mukha nito. Kung ano man to, hindi ko maintindihan. I told you, I want to know you better. Putol ni Damian sa kanya. But why? Ngayon lang ako nanligaw at wala akong idea kung tama ang ginagawa ko. Do you find me weird? Mauulinigan ang kaba sa tanong na iyon ni Damian. Nanliligaw ka? Damn it, Amelia. I like you. Hindi ba halata? Parang kabayo nakikipagkarera ang dagundong ng puso ni Amelia. Hindi lubusang maabsorb ng kanyang isip ang pag-amin ng binata. Sa status at karisma ni Damian, maraming babae ang nahuhumaling dito. Paano siya sa lahat ng mga babaeng iyon ang nagustuhan nito? You like me? Ulit ni Amelia. Why are you so surprised that a man likes you? Malambing na bulong ni Damian. Kung alam mo lang kung gaano karami ang magkakandarapas sa iyo, Amelia. I lost you once. I won't make the same mistake again. Tuluyan na nag-short circuit ang utak niya. Wala sa sariling tinanggap ni Amelia ang bungkus ng bulaklak at pagkain mula rito. Noon lang siya bumalik sa kanyang ulirat nang umarangkada ang sasakyan ni Damian paalis. Muling rumehistro sa kanyang isip ang huling sinabi nito. He lost me once? Anong ibig niyang sabihin? Kunot noong bulong ni Amelia sa sarili. Tumatak iyon sa isip ni Amelia. Aminin man niya o hindi, nanumbalik ang kulay sa puso niya dahil sa mga ginagawa ni Damian. Ilang taong nakakulong ang puso niya sa sakit hanggang sa namanhid. At ngayon may kumakatok, nagdadalawang isip siya kung pagbubuksan ito. Hati ang opinyon ng mga kaibigan niya. May nagpapayong sagutin niya si Damian. Kesyo di baling maloko, bilyonaryo at gwapo naman. May nagsasabing babaero rin ito at baka naglilibang lang. Pero si Erica lang ang pinakinggan niya. Amelia, sundin mo ang puso mo. Ready ka na ba for this new chapter of your life? Basta ako, I'll always support you. 3 years from now, wala na tayo sa kalendaryo, girl. Deserve mo na rin namang sumaya.
Literal na jackpot. So, I need a dress. Sagot ni Amelia. Hawak niya ang cellphone kung saan nakadisplay ang text message ni Damian. Nalaman ni Amelia sa opisina nila na humingi ang lalaki ng kanyang numero. Pumayag siya sa dinner date na imbitasyon nito. Gaya ng napag-usapang oras ay dumating si Damian. Ipinagbukas siya nito ng pinto ng sasakyan tulad ng gawin ng isang maginoong lalaki. Uminit ang pisngi na Amelia nang hindi maalis ni Damian ang tingin sa kanya. You're drooling. Kunwaring pagtataray niya rito. You're beautiful. Nakangiting sagot ni Damian bago itulak ang pinto pasara. Umikot ito sa kabilang pinto para sa driver's seat. Tumitig lang si Amelia sa harapan. Natameme siya at pigil na pigil ang kilig. Ramdam niya ang karambola ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Tumikim siya. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Hindi mo nasabi kung saan tayo pupunta. I made a reservation at a nearby restaurant. You'll love it there, I'm sure. Hindi maiwasan ni Amelia ang pasimpleng pagmamasid kay Damian. Nakalislis ang manggas ng puting polo nito hanggang siko. Tanaw niya ang ugat sa braso ng lalaki habang minamaniobra ang manibela. Now you're drooling. Biglang sambit ni Damian. Nag-angat ng tingin dito si Amelia at mabilis na ipinihit ang paningin sa bintana. Marahang tumawa si Damian. Tila kiniliti ang puso niya sa boses nito. Binaybay nila ang kalsada at kapagkuwan ay huminto ito sa tapat ng isang eleganteng restaurant. Bago pa man maitulak ni Amelia ang pinto, ay lumabas na si Damian para pagbuksan siyang muli. Thank you, ani Amelia. Take this. What? Natigilan si Amelia nang ilapat ni Damian sa kanyang balikat ang coat. Nalanghap niya ang panlalaking pabango nito. Nagkatitigan silang dalawa. Pigil ni Amelia ang paghangos. Sadyang nakatutunaw ang intensidad ng mga mata ng lalaki. Umihip ang hangin. Nagulo ang ilang hibla na nakalugay niyang buhok. Gumapang ang pamilyar na kuryente sa kanyang balat matapos maglandas ang daliri ni Damian sa kanyang tenga para ayusin yon. Thank you for giving me a chance, Amelia. Bulong nito. Inilahad ni Damian ang palad. Marahang iniabot ni Amelia ang kamay rito. Pinagsalikop ng lalaki ang kanilang mga kamay. Sinalubong sila ng staff pagkapasok sa restaurant at iginiya sa mas pribadong parte. Pumailan lang sa paligid ang malamyos na musika ng biolin. Nagsali ng wine sa kupitan nila ang waiter. Kasalukuyan silang naghihintay ng kanilang order. Kahit anong supil ni Amelia, ay kusang kumawala ang kanyang ngiti. Nagustuhan mo ba? Yeah, I didn't know you're romantic. Pag-amin ni Amelia. I can be whoever that you want. Tumango si Amelia. You're romantic and proud. Matunog ang tawa ni Damian sa kanyang sinabi. I won't say proud, but confident. I know that I can deliver what I promise. Well, I believe that hindi ka magiging successful ng ganito if you don't walk the talk. Sumimsim ng wine si Amelia. Umangat ang kilay niya nang matahimik si Damian. What's wrong? What you have outweighs what you don't. Kulang ang kahit anong meron ka kapag may isang bagay kang gusto na hindi mo pa nakukuha. Makahulog ang litanya ni Damian. Muling naalala ni Amelia ang sinabi nito nung nakaraan. Last time you mentioned that you lost me once. Anong ibig mong sabihin? Ipinatong niya ang hawak na wine glass sa mesa. Naputol ang usapan nila nang dumating ang waiter. Inilapag nito ang iba't ibang banyagang putahe sa mesa. Nang makaalis na ito ay dumako ulit ang atensyon ni Amelia kay Damian. Back in college, I like you so much. Umawang ang bibig ni Amelia. Kagyat na nagsalubong ang kanyang mga kilay. College? We're in the same campus? Really? Kasi imposibleng hindi kita kilala. Call me cliché, but I like you the first time that I saw you. Magkaiba tayo ng department. Orientation ng freshman, and I saw you there being interviewed by the college publications reporter.
You're too beautiful and too smart. I can take my eyes off you. Nalaman kong may boyfriend ka na pala, so I didn't make any move. Naubusan ng salita si Amelia. Umiling siya. Inapuhap ang sunod na sasabihin saka nagtanong. Why don't I know you? I secured a student exchange program abroad. Finished my studies there and just went back to the country for the business. Maliit lang talaga ang mundo. Your ex-boyfriend was my former employee. Caught him cheating on you. Was it you sending his pictures to my friend? Nagkibit-balikat si Damian. Not me. Technically, it was the investigator that I hired. Oh my gosh. Hindi makapaniwalang tumawa si Amelia. You're insane. Kumuha ka ng investigador? There is no way that all of this is true. Kinukuha mo lang ang loob ko. Come on, Amelia. You're talking to a businessman. I may be everything, but a liar? Paano ko kukunin ang loob mo kung nagsisinungaling ako? Kung alam ko lang nagagaguhin ka niya, sana pala inagaw na lang kita. May kung anong bakod sa puso ni Amelia na natunaw. Tila naging magaan ang pakikitungo niya kay Damian. Hindi na siya defensive sa namumuong atraksyon sa lalaki. Dahil alam niya sa sariling attracted din siya rito. Nauunahan lang siya ng mga pangamba at takot. Natapos ang gabing yon sa paghatid sa kanya ni Damian pauwi. Thank you for tonight. And your coat. No, keep that. Is the next time possible? Tanong ng lalaki. Well, it depends. Ilang segundo niyang tiningnan ng lalaki. Tumingkiyad siya para dampian ang halikang pisngi nito. Good night, Damian. Good night, Amelia. Hindi na yata mabubura ang ngiti ni Amelia. Sasabog ang puso niya sa magkahalong kilig at tuwa. Naulit pa nga ang pagkikita nila. Pansamantalang kinalimutan ni Amelia ang mga takot. Paano na lang siya magiging masaya kung uunahin niya pa rin ang takot? Makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon ng reunion ng batchmates nila nung college. Ginanap yun sa isang bar. Halos ang lahat ng mga kaklase niya noon ay pamilyado na ngayon. Nakita niya rin si Rico kasama ang asawa nito. Wala nang kaso kay Amelia ang nangyari noon. Nakamubuan na siya. Marahil ay delikadesa at pakikisama lang ang dahilan kaya nakipag-usap siya sa mga ito. Nako, akala ko nga tong si Rico at Amelia ang forever couple eh. Biruin mo, tibay hanggang college, tapos naghiwalay lang din. Single ka pa rin, Amelia, di ba? Natahimik ang mesa nila sa awkward na tanong ng isa sa mga dating kaklase. Hey, let's not bring the past back. Matagal na yon. Naiilang na sagot ni Amelia. And I'm taken. Oo nga, ikaw talaga? Hindi ka pa rin nagbabago. Insensitive ka pa rin. Bulyaw ni Erica sa kaklasing yon. Nagbangayan ang dalawa. Dahilan para umingi ulit ang mesa nila. Nagpaalam si Amelia para lumabas saglit na makatanggap ng tawag mula kay Damian. Hindi niya na yun nasagot. Akmang magdadial siya ulit, ngunit may babaeng tumawag sa kanya. Lumingon siya sa kanyang likuran at bahagyang natigilan. Amelia? Hi, Janice, tama? Tumikim si Amelia sabay ngiti. Asawa ni Rico si Janice. Pinakilala ito ni Rico sa kanya pagdating niya sa bar kanina. Hindi gaanong dinig ang ingay ng musika sa kanilang kinatatayuan. Alam kong matagal din kayo ni Rico. At single ka pa rin hanggang ngayon, di ba? Can you please stay away from him? Halatang pilit ang ngiti ni Janice. Natawa si Amelia sa pagiging prangka nito. Akala pa man din niya ay magsusori ang babae. Hindi niya lubos maisip kung saan ito humugot ng kapal ng muka para sabihin sa kanya yon. Actually, I'm minding my own business. Hindi iikot ang mundo ko sa inyong dalawa. Suminghap si Amelia nang maramdaman ang pagpulupot ng pamilyar na braso sa kanyang baywang. Hindi niya nakailangang kumpirmahin kung sino yon dahil kilala na ito ng kanyang puso. Hey, sorry. The traffic's heavy. Am I late? Bulong ni Damian. No, you're right on time. Inignora ni Amelia si Janice na nooy nagulat sa kanilang dalawa.
Parehong reaksyon din ang nakuha nila sa mga kaibigan, lalo na si Erica na walang kamalay-malay sa estado nila. Hinatak siya nito palayo sa mesa. Sandaling pinagmasdan ni Amelia si Damian na nakikisalamuha sa kanilang batchmates. "Kayo na?" Hysterical na tanong ni Erica. Natatawa lang na tumango si Amelia. "Hindi na kami bata. Bakit pa patatagalin?" Aniya. Makalipas ang ilang araw matapos ang reunion, ay nag-file ng leave si Amelia. May plano sila ni Damian na 1-week vacation. Matagumpay ding na-release sa publiko ang issue ng magazine ng nakaraan na buwan. Hindi rin siya nakaligtas sa mga balitang may ibang kinahuhumalingan si Damian. Anong malay ng mga yon na siya ang may hawak sa puso ng lalaki? Gaya na lang na pinag-uusapan ng mga katrabaho tungkol sa di umanong mayamang babaeng pakakasalan nito. Malapit pa naman siya sa media kung saan magkadikit ang katotohanan at fake news. Siguro, masyado akong desperada na may magmahal sa akin. Kaya kahit alam kong niloloko na ako, tatanggapin ko, basta hindi ako maiwang mag-isa. Kwento ni Amelia, kasama niya si Damian sa pagbisita sa puntod ng mga magulang. Ilang linggo pa lang ang relasyon nila ni Damian, nakahanda si Amelia sa kung anumang kahahantungan nilang dalawa. Gayunman, hindi niya masabing buo ang tiwala niya rito. Bagamat may nararamdaman siya para sa binata, may mga agam-agam pa rin siya. Hindi niya masiguro kung tatagal sila o hindi. Kaya sinusulit niya ang pagkakataong kasama ito. Niyakap siya ni Damian mula sa likuran. "From now on, you don't have to be desperate for love. I love you with no conditions, Amelia." Sana nga, Damian. Sana totoo na to ngayon, dahil ayaw ko nang magmahal ulit. Ani Amelia sa likod ng isip. "I want you to meet my parents." Dagdag ni Damian. Kumalas si Amelia sa yakap ni Damian. Gulat niyang tiningnan ng lalaki at walang bahid ng kahit anong pagbibiro sa mukha nito. Humataw sa dibdib niya ang kaba. Hindi niya mapigilan nang ikumpara ang relasyon nila ni Rico noon sa relasyon nila ni Damian ngayon. Mali ang magkumpara pero ibang-iba ang epekto ni Damian sa kanya. Nakilala niya rin naman ang pamilya ni Rico at kahit pa may mga ugali rin ng mga yon ay nagawa niya namang pakisamahan. Ngunit iba ang kaba at takot niya nang dumating ang araw na ipakikilala na siya ng lalaki sa pamilya nito. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Nasa bulwagan pa lang sila ng mansyon ay umuurong na ang sikmura ni Amelia. Pinagsiklop ni Damian ang kanilang mga palad. "I like you, Amelia. Yun lang ang isipin mo. Chill, baby. I'm here with you." Ikiniya siya ni Damian tungo sa dining area. Nanlamig siya nang matanaw ang mga kaanak doon ng binata. Pati ang siguradong mga magulang nito na nasa magkabilang kabisera ng mahabang mesa. Kahit papaano ay naibsa ng kaba ni Amelia nang makita rin doon si Lucian. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Ginantihan niya ang ngiti nito. Subalit kapansin-pansin ang pagbigat ng katahimikan at tensyon sa pagdating nilang dalawa. "Damian, anak, join us." Tumayo ang ina ni Damian mula sa kabisera. "Hindi mo nasabing may dadalhin kang bisita." "She's my girlfriend, not a guest." Sagot ni Damian dito. Madiin ang pagkakahawak niya sa palad ni Damian na tila humuhugot siya ng lakas ng loob sa pamamagitan niyon. "Good evening, Mrs. Salazar. I'm Amelie Dizan." Lumapit ang ginang para bumeso. Sabay bulong direkta sa kanyang tenga. "Enjoy it while it lasts." "Ma'am." May pagbabantang saway ni Damian sa ina. Nag-aalalang lumingon siya kay Damian. Marahan siyang hinila nito palapit sa bakanting upuan. "Iniinsulto mo ba ako?" Nangibabaw ang malamig na boses ng matandang Salazar. Kulang na lang ay matunaw na ang tuhod ni Amelia sa takot. Nag-angat ng tingin sa kanya ang ama ni Damian at ilang segundo siyang tinitigan. "You dared bringing your mistress in my house, Damian?" "Amelia's not my mistress." Mariing sagot ni Damian sa kanyang ama. "Oh, the mistress has a name." Natatawang sagot lang na matandang Salazar. Binalot ng pagkalito si Amelia,
sa kung anong pinag-uusapan ng mag-ama. Kinalas niya ang palad mula sa hawak ni Damian, dahilan para mapalingon sa kanya ang lalaki. Mistress? Tanging nasambit niya. Hindi mo alam? Sabad ni Mrs. Salazar, pumaling si Amelia sa ginang na natagpuan niyang umiinom sa wine glass. Nakikipagrelasyon ka sa lalaki nang hindi inaalam ang status nito? Well, what's more important than money, right? Unti-unting naintindihan ni Amelia ang gustong sabihin ng mga ito. Hindi naman siya ipinanganak kahapon para hindi iyon maintindihan. Mukha bang pera ang habol niya kay Damian? At kabit? Tinawag nila siyang kabit? Humakbang paatras si Amelia. Agad na hinawakan ni Damian ang kanyang kamay habang nakatingin sa ama nito. The only woman that I want to marry is Amelia. Wala nang iba. Humarap kami sa inyo to show our respect. Pero kung babastusin niyo ang babaeng mahal ko, might as well forget me too. Oh my gosh, Damian. Nabilog ba ng babaeng to ang utak mo para sabihin yan? Hindi makapaniwalang singhal ni Mrs. Salazar. Ni hindi man lang sila tumagal ng ilang minuto. Tinahak na nila ang daan palabas. Paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya si Damian. Ngunit ang isip ni Amelia ay nasa malayo. Nakatulala siya sa kawalan. Kahit na makabiyahe na sila pabalik sa kanyang bahay, ay wala siyang imik. Amelia, please, say something. You're making me nervous. Pasag ni Damian sa katahimikan. They called me your mistress. Pumaba siya mula sa kotse. Padabog niyang isinara ang pinto ng passenger seat. Let me explain. Habol sa kanya ni Damian. It was all for business, an arranged engagement, and I have been waiting for the right moment to tell you. So meron nga. Naglolokan lang pala talaga tayo. Seryoso ako, Amelia. Sa'yo. Sa atin. Hindi ako gusto ng pamilya mo, Damian. May pinili na silang babae para sa'yo. Alam mo, tama ang hinala ko eh. We wouldn't last. Hindi tayo magtatagal kasi ibang mundo mo sa mundo ko. Nabasag ang boses ni Amelia sa litanyang yon. Ganoon na lang ang pagpipigil niya sa kanyang luha. Pumalatay sa mukha ni Damian ang sakit. Wala kang tiwala na magtatagal tayo? Wala kang tiwala sa akin? Are you doubting me the whole time? Iniharap kita sa pamilya ko, Amelia. Because I love you. Because like I said, I want to marry you. Pero hindi buo ang tiwala mo na magtatagal tayo? That's not what I meant. Tuluyang humikbi si Amelia. I'm scared. I have my issues, okay? I was cheated on many times. Tapos ikaw? Too good to be true ka? I cannot trust fully. Then why didn't you share your doubts with me? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nahihirapang bulong ni Damian. Pinaglalaruan mo ba ako? What? No. Napahila mo siya sa kanyang muka. This has been a long night. Mag-usap na lang tayo. Let's talk about us now, Amelia. Mariing tutol ni Damian. Naririnig mo ba ang sarili mo? Us? When technically, I am your mistress. Engaged ka sa iba? Gusto yun ng pamilya mo. Niwala man lang akong alam. Kailan pa? Sino? Paano? Ang dami kong tanong, Damian. Then ask, and I'll explain everything right now. Sinubukang pawiin ni Amelia ang kanyang luha, ngunit sunod-sunod ang pagpatak ng mga yon. Muli siyang umiling. Umatras siya nang lumapit si Damian. Ayusin mo munang sa inyo ng pamilya mo, kasi hindi ko kaya ng ganito. I've had enough heartbreaks, Damian. Nakakapagod naman sa puso kung lagi na lang nasasaktan, di ba? Are you breaking up with me? Umiwas ng tingin si Amelia. Batay sa tono ni Damian, ramdam niya ang sakit at takot doon. Baka magbago ang isip niya kapag nakita ang itsura ng lalaki. That's for the better. I'm choosing my peace of mind now. Tali-tali niyang nilampasan si Damian at pumasok sa gate. Pikit mata niyang tiniis ang pagkalabog ng lalaki sa labas. Lumipas na ang ilang oras. Ang huling narinig ni Amelia
ay ang pagharurot ng kotse nito paalis. Walang humpay ang paghikbi niya. Sadyang nakapanghihina ang gabing iyon. Dala ng bigat ng loob at pag-iyak ay agad na nakatulog si Amelia. Naalimpungatan siya sa pagtunog ng kanyang cellphone. Rumihistro ang hindi pamilyar na numero sa screen. Halos wala siyang boses dahil sa panunuyo ng lalamunan. Hello? Amelia? Nagtagpo ang kanyang kilay matapos mahimigan ng boses. Lucian? I got your number from his contacts. Naaksidente si Damian. He's critical right now. Wala siyang pinalampas na segundo. Pinuntahan niya ang ospital na sinabi ni Lucian. Muntik pang mabangga ni Amelia ang pasyenteng nasa wheelchair. Nasa emergency room si Damian. Tuliro si Amelia. Umiikot ang sikmura niya sa kaba at tila ba gusto niyang humagulhol ng malakas. This is all your fault. Pungad ng ina ni Damian na makita siya. Tita, leave her alone. Saway ni Lucian sa tiyahin. Baliwala kay Amelia sina Lucian at Mrs. Salazar. Pinangunahan ng takot ang kanyang dibdib. Ayaw niyang mag-isip na kung ano-anong bagay. Wala siyang panahon para sa nararamdaman dahil ang kalagayan ni Damian lang ang importante ng mga sandaling yon. Kung sinisisi siya ng pamilya nito, ay mas lalo niyang sinisisi ang sarili. Tiniis niya ang masasamang komento galing sa kaanak ni Damian. Kung mahiya ka pa sa katawan, umalis ka muna. Lumuluhang saad ni Mrs. Salazar. Gusto ko pong malaman ang lagay niya. Can't you hear me? Tama nga ang naririnig ko tungkol sa'yo. You're just nothing. You'll drag him down. My son's critical right now because of you. Pinigilan ni Lucian ang nakaambang pagsampal sana sa kanya ni Mrs. Salazar. Inalo nito ang ginang saka nahihirapang bumaling sa kanya. Amelia, I promise I'll contact you as soon as he wakes up. But please, umalis ka muna. Our family needs to deal with this, privately. Ginawa nga ng mga Salazar ang lahat para hindi malaman ng publiko ang nangyaring aksidente ni Damian. Kaya hindi iyon nakalabas sa media. Walang ibang pagpipilian si Amelia kundi ang maghintay sa mensahe ni Lucian. Ang buong linggong leave niya na nakalaan sana sa bakasyon ay nauwi sa pangamba. Nag-out of town din si Erica kasama ang nobyo nito. Siguradong magkukumahog yung pabalik kapag sinabi niya ang tungkol kay Damian. Dapat matuto ka rin mag-isa, Amelia. Hindi pwedeng inaabala mo ang kasiyahan ng iba sa tuwing may problema ka. Pag-alo niya sa sarili. High school siya nang mawala ang mga magulang niya. Nakadepende siya kay Rico noon. At nang iwan siya ni Rico, kay Erica naman siya humugot ng lakas ng loob. Noon lang napagtanto ni Amelia na masyado pala siyang mahina. Natapos na ang kanyang leave ay hindi pa rin bumabalik sa trabaho si Amelia. Minsan, dadaan siya sa ospital o sa gusali ng mga Salazar. Wala pa rin siyang natatanggap na kahit anong balita mula kay Lucian. Para maibsan na magkahalong pangungulila at pag-aalala, ay nagpapadala siya ng messages kay Damian kahit alam niyang hindi sasagot ang lalaki. Nirirespeto ni Amelia ang privacy ng mga Salazar, pero hindi na siya makatiis. Nailipat na ba ng room si Damian Salazar? Alam kong confidential to, but please, he's my boyfriend. Tell me where his room is. Pakiusap ni Amelia sa nurse. Damian Salazar? Na-discharge na po siya last week. Excuse me po, ma'am. Nagmamadaling lumabas sa ospital si Amelia. Pinangunahan siya ng emosyon. Ang unang taong naisip niyang puntahan ay si Lucian. Paspas ang pagmaneho niya tungo sa kumpanya nito. Dahil walang appointment si Amelia, ay pinaghintay siya ng stop sa lobby. Ngunit nang matanaw niya ang lalaki sa pasilyo, ay dire-diretsong naglakad si Amelia. Pinaliwala ang pagpigil sa kanya ng staff. Lucian! Humahangos na habol niya sa lalaki. Halos matapilok na siya kakasunod kay Lucian at muntik pang mawala ng balanse kung hindi lang naalalayan ng lalaki. Lucian, nasan siya? Pumunta ako sa ospital. Na-discharge na siya. I was hoping for your updates. Why didn't you tell me? Alam mong umaasa ako sa balita mo. Maayos na ba si Damian? How is he doing? Amelia, Damian's fine. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko?
Why isn't he texting me back? Emails, lahat. Kumusta ba talaga ang lagay niya, Lucian? Lucian, what's the problem? Nabuhayan ng loob si Amelia matapos makilala ang tinig ng lalaki. Bumaling siya sa likuran ni Lucian at nakita niyang nakamasid sa kanila si Damian. Matikas ang tayo, walang galos sa muka at kasing-kisig lang gaya ng dati. Ngunit may nagbago rito. Nang tumingin sa kanya ang lalaki, tila baga nakatingin ito sa kawalan. Damian! Tawag ni Amelia rito. Bakas ang inis sa pagsalubong ng kilay ni Damian. Wala man lang segundo nang dumapo ang tingin nito sa kanya. The meeting's about to start. Make that quick. Tila tinarakan ng punyal ang dibdib ni Amelia. Ni hindi siya makapagsalita sa pagkabigla. Lalo lamang bumuhos ang luha niya at hindi makapaniwalang ibinalik ang tingin kay Lucian. Paanong ang lalaking hinintay niyang makita ulit ay baliwala ang pagtrato sa kanya. Napagtanto ba ng lalaki na hindi siya nararapat? Kinalimutan na ba siya nito? Binahanan kung ano-anong ideya si Amelia. Amelia, the accident injured a part of his brain. Puno ng awa ang mga mata ni Lucian. Umiling muna ito sa kabumuntong hininga. Damian is suffering from selective amnesia. He remembered things. Kami, naaalala niya. Pero ikaw, hindi. Umawang ang bibig ni Amelia. Parang sinuntok ang kalaliman ng kanyang sikmura at hindi niya alam kung paano kakayanin ang nalaman. Ayaw tanggapin ng sistema niya ang narinig. What should I do then? To make him remember me? Nothing. Mahinahong saad ni Lucian. We'll wait him recover. Pero maaalala niya pa ako, di ba? Lucian, maaalala niya ako? I'm sorry, Amelia. I really don't know. Pasag ang pusong umalis si Amelia sa gusali. Nagkulong ang babae sa kanyang bahay. Kahit ang kaibigang si Erica ay ayaw niyang papasukin. Ilang beses nitong kinalabog ang pinto. Bagay na inignora lang niya hanggang sa marinig niyang umandar ang makina ng kotse nito paalis. Araw-araw yon. At madalas, tutunog na lang ang cellphone ni Amelia sa mga voice messages na ipinapadala ng kaibigan. Walang ibang ginawa si Amelia kundi ang mag-research ng mag-research. Pero hindi siya makontento. Nag-schedule siya ng appointment sa isang specialist para mabigyang linaw ang sarili kung paano nakaka-recover ang isang taong may selective amnesia. Kakabukas pa lang niya ng gate ay sinalubong na siya ni Erica. Ni hindi ito nagsawa kakahintay sa kanyang lumabas. Sinalubong siya nito ng yakap at mangiyak-iyak siyang pinagmasdan mula ulo hanggang paa. You're not answering my calls. I need to see a doctor. Iniba ni Amelia ang usapan. What? Are you okay? Magtatanong ako kung paano makaka-recover si Damian. Kung paano niya ako maaalala. Kung bakit ako lang ang nakalimutan niya. Nabasag ang boses ni Amelia. What the hell happened? Ano ginawa niya sa'yo, ha? Sasamahan kita. Leave your car there. Ako na magdadrive. Tumango si Amelia. Sinabi niya rito ang klinik kung saan siya nagpa-schedule ng appointment. May mangilan-ngilang nakapila sa labas. Hindi na naghintay ng segundo si Amelia nang tawagin ang kanyang pangalan. Pumasok siya sa kwarto at sumunod sa kanya si Erica. Sumalampak siya sa bakanting upuan at buo ang atensyon sa matandang doktor. Doc, how do you help someone recover from amnesia? He had a car accident and then he forgot about me. He loves me. He said that he loves me. Pero ako lang, Doc. Ako lang ang hindi niya maalala. Amelia. Hinagod ni Erica ang kanyang buhok. Nakiusap ito sa doktor. She's having a hard time. I understand. Inayos ng doktor ang salamin nito. Hindi ko nasuri kung anong nangyari sa pasyente. But based on how you describe it, it is probably selective or focal retrograde amnesia. Panahon ang pinag-uusapan natin. I'm not saying that it's impossible from him to remember you. He will remember. But it will take time. Lots of time and treatment. Bakit hindi niya ako maalala, Doc? Mahal niya ako.
Anong gagawin ko para makaalala siya? Hindi niya lubusang maintindihan kung paanong nawala ang mga alaala ni Damian sa kanya. Ayaw niyang isipin na hindi siya nito mahal, pero mas sumisikip ang dibdib niya kung ganun nga. Makakaya niya pa kung hindi siya maalala na lalaki, pero hindi ang katotohanang wala pala talaga itong nararamdaman para sa kanya. May certain parts ng utak ang apektado, kaya nagkakaroon ng amnesia ang isang tao. Mahalagang nakasuporta sa kanya ang mga taong mahal niya. Show him things that are familiar to him. Matagal ang proseso, pero hindi imposible. Iyon ang ginawa ni Amelia. Araw-araw ay nag-aabang siya sa labas ng company building ni Damian, at hindi niya kinakaya ang reaksyon ng puso sa tuwing lalagpasan lang siya ng lalaki. Hirap ding makalapit si Amelia kay Damian dahil kung hindi nasa meetings ay pinahaharurot agad nito ang kotse paalis. Kinapalan niya ang muka. Alam niyang galit pa rin ang mga magulang ni Damian sa kanya. Malinaw pa rin ang sinabi ng ina nito na huwag na siyang magpakita ulit. Ngunit hindi kaya ni Amelia. Pumara siya ng taxi para sundan ang kotse ni Damian. At ang daang tinahak nila ay patungo sa mansyon ng mga ito. Biglang huminto ang sasakyan ng lalaki. Kuya, dito na lang ako. Keep the change. Mabilis siyang bumaba. Magkahalong excitement at takot ang nangibabaw sa dibdib ni Amelia. Excitement dahil matapos ang paghihintay ay makikita niya ito sa malapitan. At takot, natatakot siyang masaktan na naman. Kumalabog ang pinto ng kotse nang bumaba mula roon si Damian. Salubong ang kilay nito at matalas ang mga matang nakatingin sa kanya. What do you want? Singhal ng lalaki. Don't you have a life? Balak mo ba talaga akong abangan araw-araw? I miss you. Malungkot nang umiti si Amelia. Nangungusap ang mga mata at sa kabila na masamang titig ng lalaki, ay maamo ang ekspresyon sa kanyang mukha. I miss you so much. Hindi nakapagsalita si Damian. Humakbang ito palapit, dahilan para umatikabo ang tibok ng puso niya. Naaalala niya na ba ako? Rumihistro ang pag-asa sa likod ng kanyang isip, bagay na humupa rin na magsalita si Damian. Is it true that you're my girlfriend? Sumilip ang luha ni Amelia. I was. Nag-away tayo. Nakipaghiwalay ako. Why? Tanong ng lalaki. You were engaged to someone else. If I was engaged to someone else, paano naging girlfriend kita? Malayong malayo ang Damian na nakatayo sa harap niya ngayon sa Damian na nakilala niya noon. You pursued me dahil mahal mo ako at matagal na. Matapang niyang wika. O baka dahil hindi ako nag-iisip ng maayos noon. Umangat ang gilid ng labi ni Damian. Tila nasisihan sa sinabi. Sumeryoso rin ito. Stop doing this. You're wasting your time. You're wasting my time. Tumaas ang kilay ni Amelia. Tell you what, I won't. Mahal kita ngayon kasi hindi mo ako tinigilan noon. Pues, hindi rin kita titigilan ngayon hanggat maalala mo na mahal mo ko. Matira matibay, Damian, cause I will never give up on you. Naglaro ang pagkamanghas sa mga mata ni Damian. Well, let's see then. Pinanood ni Amelia ang pagpasok mula nito sa sasakyan at nagmaneho patungo sa gate ng mansyon. Malakas ang paniniwala niyang babalik ang alaala ni Damian. Pero habang tumatagal, ay pinanghihinaan na rin siya ng loob. Kinabukasan ay nakatulala si Amelia sa sala. Muli siyang binisita ni Erica na nooy puno ng pag-aalala sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ganito na pala ang nangyayari, Amelia? Huminga siya ng malalim. Hindi pwedeng lagi ako nakaasa sa'yo. Kailan ako nagreklamo? Nahihirapan ka. You should ask for help. Healthy na paraan yun, Amelia. Huwag mong solohin dahil handa naman akong makinig. We're friends. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Erica. Mahal ka niya. Yun ang panghawakan mo. Imagine, nag-hire siya ng investigator, mahuli lang si Rico noon. Natawa ng mahina si Amelia, pero hindi umabot sa mga mata niya ang ngiti sa labi.
He's been loving me all this time. I know that his feeling for me is real. Naputo lang usapan nila nang may mag-doorbell sa labas. Kumunot ang noo ni Amelia dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Nagpresenta si Erica na ito na ang titingin at ilang saglit lang, dali-dali itong bumalik. May gustong kumausap sa'yo. Kumabog ang dibdib ni Amelia. Si Damian? Tumakbo siya tungo sa nakaawang na gate. Sandali siyang nadismaya nang hindi ang lalaki ang naroon. Ngunit napalitan din iyon ng gulat matapos makilala ang hindi inaasahang bisita. Mrs. Salazar? Bulalas ni Amelia nang madatna ng ginang sa labas ng kanyang bahay. Nakaparada ang mamahalin nitong sasakyan sa kalsada. Alam ko naging harsh ako. For that, I want to apologize. He called off the engagement, Amelia. Kahit ngayong ganito ang kalagayan niya, ayaw pa ring ituloy ni Damian ang kasal sa babaeng itinakda ng kanyang ama. Naging garalgal ang tinig ni Mrs. Salazar. Pinilit nitong magpatuloy sa kabila ng panginginig ng boses. Gusto niyang umalis. Gusto niyang iwan ng kumpanya. Halos madurog ako nung nararatay siya sa ospital. Akala ko tuluyan na mawawala sa akin ang anak ko. Please stop him. Please ask Damian to stay. Hindi ka niya naaalala, pero imposibleng hindi niya maramdaman na mahalaga ka sa kanya. Namuo ang luha sa mga mata ni Amelia. Hinaplos ang puso niya sa sinabi nito. Mahal ko po ang anak niyo, Mrs. Salazar. Nililinaw ko lang na wala po akong kahit anong interes sa yaman niyo. I'm sorry for my actions, Iha. Please come with me. Sandaling nagpalitan ng tingin sina Amelia at Erica. Tumangulang sa kanya si Erica. Sumakay siya sa kotse ng ginang. Tatalo na yata ang puso niya palabas sa kanyang dibdib. Tahimik lang si Mrs. Salazar sa kanyang tabi. Paano kung nakaalis na si Damian? At saan siya pupunta? Iyon ang tumatakbo sa isip ni Amelia. Huwag ka rin sanang magalit kay Lucian, Iha. Inutusan ko siyang huwag nang ipaalam sa'yo na na-discharge na si Damian. Biglang usal ni Mrs. Salazar. Naagaw ang atensyon ni Amelia nang haplusin ng ginang ang kanyang palad. Akala ko distraction ka sa kanya. Mula sa kasosyo naming pamilya, ang dapat na pakakasalan ni Damian. Pero dahil sa'yo, nasira ang plano at ang negosyo. But if he would turn his back on us because of this, pues, hindi na namin kayo pipigilan. Hindi ko lang akalaing hahantong pa sa ganito ang anak ko. Pagpapatuloy pa nito. Naiintindihan ko po. Marahang sambit ni Amelia. I know that you're worried. Huwag kang mawala ng pag-asa. His memory will take time to come back. Sa tuwing nababanggit ni Lucian ang pangalan mo sa kanya, Damian seems like he's familiar with you. Maaalala ka rin niya, Amelia. Ni hindi sumagi sa isip ni Amelia na ang ginang mismo ang susundo sa kanya para makaharap ulit si Damian. Lumiko ang sasakyan papasok sa lote ng mga Salazar hanggang sa humito iyon sa harap ng mansyon. Mas lumakas ang tambol ng dibdib ni Amelia. Naunang bumaba si Mrs. Salazar bago siya sumunod. Tila napako ang mga paa ni Amelia sa kinatatayuan nang matanaw si Damian na palabas sa bulwagan ng mansyon. Simple man ang puting t-shirt at itim na pantalong suot, makisig pa rin ang lalaki. Bakas sa mabigat nitong yabag at magkasalubong na kilay ang inis. Nagtama ang paningin nilang dalawa, dahilan para huminto ito sa paghakbang. Sumilip ang luha sa mga mata ni Amelia. Lakad-takbo ang ginawa niya, matawid lang ang distansya nilang dalawa. Aalis ka? Tanong niya agad. Saan ka pupunta, Damian? Paano ko maipapaalala sa iyo na mahal mo ko kung aalis ka? Nanikip ang dibdib ni Amelia habang kausap ito. You really think lowly of me? Sagot ni Damian. Pumatak ang luha ni Amelia sa kanyang pisngi. Damian, kahit konti lang. Do you remember me? Sabi ni Lucian, your name's Amelia. I don't remember someone with that name. But it is familiar. You are familiar. Araw-araw sinusubukan kong isipin kung anong kulang. Parang may nawala sa akin. Parang may dapat akong alalahanin.
Napapikit si Amelia nang humaplos ang daliri ni Damian sa kanyang pisngi. Pinawi nito ang kanyang luha. Unti-unting nawala ang tinik na nakatarak sa puso niya habang pinakikinggan ng lalaki. Hinawakan ni Amelia ang palad ni Damian. Mas naipon lang ang luha sa kanyang mga mata sa kanyang pagdilat. Aalis ako para puntahan ka. Because I want to know you. I want to know you better, Amelia. Humagulhol si Amelia sa sobrang saya. Sumubsob siya sa dibdib ni Damian at niyakap ito ng mahigpit. Huwag ka nang mawawala ulit sa akin, ha? Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Lumipad papunta sa ibang bansa sina Amelia at Damian para humagilap ng mga eksperto sa kondisyon ng lalaki. Pansamantalang iniwan ni Damian kay Lucian ang pamamahala sa Salazar Group of Companies. Samantala, tuluyang nag-resign si Amelia sa ABX Publishing. Binigyan din sila ng kalayaan ng mga magulang ni Damian sa kondisyon na hindi nito tuluyang iiwan ng kumpanya. Sa tuwing nagbabalik tanaw sa mga nangyari, hindi rin makapaniwala si Amelia kung paanong nalampasan nila ni Damian ang mga iyon. Minsan na siyang mangarap na maikasal at ngayon, naikasal na siya sa taong mahal niya. Pagkatapos ng maraming luha at pait, sa wakas, natagpuan niya ang kapayapaan ng kanyang puso. Mula sa balkonahe ay pinagmasdan ni Amelia ang dalawa nilang anak sa tabing dagat. Agarang pumaskil ang ngiti sa kanyang labi nang maramdaman ang mga braso ni Damian sa kanyang baywang. Sunod ay sumiksik ito sa kanyang leeg. Happy anniversary, baby. Pulong ni Damian. Happy anniversary. Malambing na tugon ni Amelia. Thank you for everything. Kusang naalala ni Damian ang lahat sa gabay na rin ng mga therapy at treatment, lalo pa sa suporta at pananatili ni Amelia. No, thank you for everything. Wala ako kung wala ka, Amelia. Wala rin ako kung wala ka, Damian. We're not getting any younger. Araw-araw kong ipapaalala sa'yo na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. I love you so much. So do I, baby. My memories would fade, but my love won't. I love you more than my life, Amelia. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig, mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!